Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Lanox Unique sa Fortet sa Barcelona. Sa itong araw, interview ko si Yaya Elba sa Batas Militar. Ang Batas Militar kasi ay ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1972 hanggang 1981. Ito po si Yaya Elba. Siya ang yaya ng aking niece at nephew ko. Now, Yaya Elba, may question po ako. Ano po ang full name niyo tsaka birthday po? Ang pangalan ko po ay Elba Sigulo. Ipinanganak po ako noong July 8, 1959. So 66 na po ikaw. Opo, 66 na po ako ngayon. Now, may mga questions po ako about sa martial law. First, unang question po. Anong pangyayari ang hindi mo nakakalimutan noong Batas Militar? Noong panahon yun, bata pa naman kasi ako noon. Pero dahil sa yung mga taong nakapaligid sa amin, yung mga magulang namin, medyo nakakatakot kasi nga, magulo ang gobyerno noon, gawa ng mga military at saka mga civilian. Nagkakaroon sila ng mga nagkakaroon sila ng civil war. Dinadampot na lang kung sino-sino na hindi mo malaman kung anong mga dahilan nila. Basta parang medyo parang matatakot ka rin ng mga panahon na yun. Kasi bata pa rin naman ako nung kaya hindi mo masyadong ganun yung natatandaan. Ilang taon ka po noon Batas Militar? Ano pa lang ako noon mga 12 years old pa lang ako noon. Pero nababalitaan na nga namin ng mga ganung pangyayari kaya medyo at saka nagkaroon ng mga curfew, hindi ka na masyadong makakalabas ng bahay, lalo na pag gumabi na. Hindi na. Ganun. Okay po. Number 2 po. Para sa iyo, nakakabuti ba or nakasama ang Batas Militar? Tsaka bakit? Para sa akin, nakakabuti naman kasi nagkaroon ng mga disiplina yung mga tao. Medyo natatakot sila sa mga ipinatutupad na batas ni Marcos noong araw. Hindi sila basta-basta nakakagawa ng masama kung ikukumpara mo ngayon. Kasi natatakot sila sa magiging penalty. Mas maganda noon. Maganda yung palakad niya. Kahit medyo mahigpit, pero maganda. Okay po. Ano po ang penalty noon? Halimbawa, dahil ng mga penalty doon, yung mga kagaya ng pag nagkasala ka talaga, kung ang pinatutupad na batas ay bibitayin ka at napatunayan talagang nagkasala ka, bibitayin ka talaga. May mga time pa na talagang merong pagkakataon na may maraming mga taong, lalo na yung mga mapagbiro din, na mga nasa mga showbiz, magbibiro ka sa tungkol sa gobyerno. Pag uwi mo ng bahay nyo, mga madaling araw, kakatukin ka na ng mga ni Marcos. Huhulihin ka na pag nagbiro ka tungkol sa gobyerno. Okay po. Third question po. Ano ang iyong masasabi sa panungkulan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Sa akin, masasabi ko naman, maayos naman yung panunungkulan niya noon kasi marami siyang naipagawang mga mga bagong construction highways, mga ganon, yung kagaya ng LRT, napagawa nila yan, yung ibang mga kalsada, gumanda rin naman. Salamat po, Yaya Elba, sa napaunlakan mo ako sa panayam na ito tungkol sa Batas Militar. Salamat po ulit. At marami pong ako natutunan sa iyo. Thank you. Salamat.